Mga kabursyo, kabursya, nandito na naman po tayo sa ating YouTube channel. Panoorin nyo po ito na aking pong ginawang flower pot po ito na simento. Ituturo ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Tuloy-tuloy lang po ninyo ang panunood hanggang sa ito ay matapos para makita nyo po ang bawat detalye at matutunan nyo rin po at magkaroon po kayo ng inyong sariling flower pot na sariling gawa. Napakamahal pa naman po ngayon ng flower pot, kaya panoorin nyo po ito kung paano ko po ito ginawa. Paki-like and subscribe na rin po ang ating YouTube channel. Sige po, ituloy po natin ang ating panunood. Dagdagan po natin yung simento dahil kulang pa po. Para mas matibay po pag mas maraming simento ang ating ilalagay. Haluin lang po natin ng maigi para po pantay-pantay po yung ating pagsisiminto. Pantay-pantay po yung tigas po ng ating simento. Yan. Mahalata po natin na malakas na po yung ating timplada. Medyo mamuti-muti po yung ating timplada sa simento. Haluin lang po natin siyang mabuti. Ganyan lang po. Yan. Kasi ngayon po, usong-uso po ngayon yung mga halaman. Talagang mabili po ngayon ang mga flower pot. Matagal ko na pong itong ginagawa, maggawa ng mga flower pot. Kaso nga lang po, hininto ko po ito nung may mga kontrata na po ako. Kasi kontraktor po ako sa pintura. Pero sideline ko po itong paggawa ng flower pot sa pagtatanim din po ng mga halaman. Hilig ko po kasi ito eh. Yan, nahalo na po natin siya ng maayos. Lagyan po natin siya ng tubig. Lagyan po natin siya ng tubig. Ito. Itong ituturo ko po sa inyo ay pwede nyo po itong maging livelihood sa inyong bahay. Lalong-lalo na po usong-uso po ngayon ang mga halaman at hindi lang livelihood o gagamitin nyo po sa inyong mga halaman. Itong ginagawa ko po noon binibinta ko po. Saka ginagamit ko na rin po sa aking mga halaman. Pero ngayon ang dami ko na pong halaman. Wala po silang flower pot. Kaya naisipan ko po na gumawa na naman po ng flower pot. Saka magbinta na rin po. Kasi usong-uso po ngayon ang alam naman na po natin na usong-uso ngayon ang paghalaman. Kaya naisipan ko po ito na maging livelihood. Magandang livelihood po itong paggawa ng flower pot. Pati sa pagpipintura po nito, ituturo ko po sa inyo lahat para mayroon po kayong mapagkakitaan sa inyong tahanan. Ito na po gagawin natin. Ganito po yung texture ng ating simento at buhangin. Hindi po siya masyadong basa, hindi din po tuyo. Katamtaman lang po siya. Ganyan po. Una po linagyan natin ito pong ilalim ng ating hulmaan na planggana. Kung itong palanggana po na ito, yung basag na po ito, ibibinta sana ng nanay ko sa bumibili ng mga buti at baka bakal plastic. Pero
Sabi ko, wag, magagamit pa yan para sa hulmaan ng aking mga flower pot. Sabi ko sa nanay ko, kaya hindi ko pinabinta o ipinatapon. Yung kapal niya po dito, mga 1 inch po o 1.5, 1.5 inches po. Okay na po yun, yung kapal niyang yun, dahil po malakas naman po yung timplada ng ating simento, kaya okay na po yun. Hindi na po yan basta-basta nababasag. Wala po tayong linagay dito na bakal o alambre man lang, kasi po napakatibay na rin po nito. Kung gusto nyo po na medyo mas matibay pa po, kung mayroon po kayong mga pebbles, yung mga bato na ganito kaliliit, lagyan nyo po siya ng kahit mga kalahating tabo. Ganun po. Tignan natin yung kapal niya. Okay na po yan. Mga 1 inch po yan. Yung kapal niya. Ganito lang po yan. Yan. Parang nagpapalitada lang po tayo. Napakadali po nito. Pero tiyagaan lang po. Sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Ganyan lang po. Napakadali po niyan. Ituturo ko po ito sa inyo para mayroon din po kayong livelihood sa inyong mga bahay. Kung wala po kayong ginagawa, stress reliever nyo na rin po itong paggawa ng flower pot. Kasi nga po, yung tulad nga yung sinabi ko kanina, usong-uso po ngayon ng paghahalaman. Ganyan lang po, tsaga-tsaga lang po ito. Yan. Panuorin nyo po ito hanggang sa matapos para po makita nyo po yung mga teknik na aking gagawin. Dahil marami pa pong may mga teknik pa dito na aking ipapakita sa inyo. Ganyan lang po ang paggawa natin. Paikot po yan. Lagyan natin siya ng simento. Parang nagpapalitada din po tayo. Yan. Kung wala po kayong ganitong kutsara, meron po yung maliliit po na mga kutsara na ginagamit din po sa pagpapalitada. Yun po yung gamitin nyo. Yan lang. Tapos ayusin na lang po natin siya. Nguso niya, tumaba na, mahirap na. Ganito lang gawin natin. Yan, pwede pa. Ganun lang po. May butas na po tayo ng ating flower pot. Napakasimple pero yun. Saka natin ayusin. Yun, pwede na. May butas na po tayo ng ating flower pot. Tiyagaan mo lang manunood dito sa aking YouTube channel. Kaya kung gusto mong marami ka pang matutunan, i-like at subscribe mo na rin para marami ka pang matututunan na magagamit mo sa iyong buhay, sa inyong bahay. Ang hirap naman gumawa niyan. Pag ganun yung pananaw mo sa buhay, kahit anong trabaho naman talaga mahirap. Hindi ka aasinso kung ganyan yung muto mo sa buhay. Palagi mong sinasabing mahirap. Walang trabaho na hindi mahirap. Yung kakain ka nga lang, papawisan ka pa lalo na pag maraming sili. Ganyan lang ang buhay natin. Maging positibo tayo araw-araw. Yan. Ayusin natin yon. Lumaki yung ating butas kasi ito lumaki yung bunganga niya, pero okay pa rin yan para yung tubig madaling bumaba. Yan. Pamamaya ito ayusin natin siya. Ganito ang pag-aayos nito, papakita ko sa inyo. Simpla tayo ng medyo basa. Yan.
Kaya pinakita ko ito na buo na habang ginagawa ko para alam nyo yung talagang technique. Wala na pong cut ito eh. Hindi ko na kinat ito para makita nyo ng buo. Saka nakapagkwentuhan pa tayo habang ginagawa natin ito. Ganyan lang. Tiyaga lang. Para umasinso ang ating buhay, sipag at tiyaga lang naman talaga yan eh. Ang pera naman hindi yan instant. Instant yan kung gagawa ka ng masama. Pero kung gusto mo ng malinis na paraan, talagang paghihirapan mo. Pero napakasarap po nagastusin ang pera na galing sa malinis na paraan. Yan. Ito po ay patutuyuin natin siya ng 24 hours. Nating patutuyuan. Hayaan lang po natin siya dyan. Kasi mamaya dito naman po sa kinalalagyan ko, maaarawan na po ito. Kaya hindi ko na po ililipat ito sa araw. Ganyan lang po yung gagawin natin. Yan. Pagkatapos po ng 24 hours, nandito na po yung ating ginawang flower pot na hinulma natin. Papakita ko po sa inyo. Ito na po siya ngayon. Medyo tuyo na po siya dahil makikita nyo po na medyo puti na po siya. Ang gawin nyo lang po para maalis po natin ito ng maayos, ganito nyo lang po yung mga gilid-gilid nya. Pababa na ganyan. Tapos sa ilalim po, may butas. Para yung hangin sisingaw dyan. Tapos itutulak po natin siya. Ganun lang po, napakasimple po. Yan. Yan po. Alisin na po natin siya. Yun. Yun. O. Yun. Ito na po siya. Napakaganda po. O. Pwede na po natin itong pinturahan. Kahit na anong gusto nyo pong design. Ito na po. Pwede ko na po siyang tamnan ng aking mga bonsai. Kaya papakita ko po sa inyo kung paano po ito pipinturahan. May mga butas-butas po siya. Pwede po natin siyang puruhan ng simento, yung mga butas niya. Yan, ito na po. Pipinturahan na po natin siya. Ang pipintura po natin una ay kulay yellow po ang ilalagay nating kulay niya. Hindi na po natin ito minasilyan mga butas-butas niya dahil magiging design niya na rin po yan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po pinturahan ito. Kulay yellow po ang ilalagay natin. Yan po. Yung butas po na yan ay magiging natural na po na kanyang design.
Yan, natapos na po natin siyang napinturan ng yellow. Ah, ang isusunod po natin diyan ay black. Tapos, yun na po yung magiging design niya. Pero ang gagawin pa po natin ay patuyuin po natin siya ng 2 oras bago po natin siya patungan o lagyan ng design na kulay black para po makakapit na po siya ng maayos. Yung ating na tuyo na po siya pagkalipas ng 2 oras at ang ilalagay po natin ay black. Ang magsisilbi na lang po niyang design yung mga butas po. Pipinturan na po natin siya ng black. Yan. Meron siyang design. Yan yung design niya. Kung nakikita nyo. Yung parang butas-butas niya. Ganyan lang po. Napakasimple po yung pag pintura natin. Yan. Pwede mo na po iting ibinta ng kung galing sa iyo naman, konti lang naman nagastos mo dito, pwede mo na siyang ibinta ng 100 pesos. Oh, yan, napakaganda niya. May design na po siya. Yung butas-butas po, yun na po yung nagsilbing design niya. Wow, ganda-ganda na. Oh, napakasimple po niya, oh. Tingnan nyo yung butas. Yan na po yung naging design niya. Oh. Tatamnan na po natin ito ng halaman para makita nyo po kung gaano po ito kaganda pag may halaman na po siya.